John Yao para sa News 5. San man, kailanman, kapatid. Paolo Bediones para sa News 5. San man, kailanman, kapatid. Cinco, sa pulsa 5 na. Wake up! Oras na ng 6:42, dagdag na budget para sa mga local government units. Yan po ang hiling ni DILG Secretary Jesse Robredo para mapabilis ang pagtugon ng mga LGU sa mga panahon ng kalamidad. Pero bago po mangyari yan, kailangan daw munang repasuhin ang local government code ng ating bansa. Kaugnay niyan at iba pang mga issue, makakusap natin live dito ang kalihim ng Department of Interior and Local Government, si Secretary Jesse Robredo. Sir, magandang umaga po. Are you a morning person? Ito ba'y regular na pagising niyo? Regular sa akin, alas 6. At umpisa yung araw, alas 7. So ito medyo special ito dahil maaga. Mas maaga ang konti. Ano pong assessment nyo dito sa ginawa pag-responde po ng iba't ibang mga local government units sa nakarang dalawang bagyo natin? Pinatunayan po rito na talagang tama lang na ipinasa yung local government code. Magkailang trabaho, din-evolve sa kanya, DSWD, pati po yung kalusugan. Ibig sabihin, disaster response kanya rin. Dahil po ipinasa yung batas, binigyan po siya ng kakayahan at kapangyarihan para agaran makaresponde, para mas madali, Paulo. Kung halimbawa walang local government code, ang relief po DSWD, ang kalusugan DOH, ngayon po ang relief, lokal, ang disaster preparedness, lokal. Empowered na itong mga local government units natin. Binigyan niyo siya ng laya at binigyan siya ng kakayahan. Pero wala bang tendency o potential na magkaroon ng korupsyon kung ganun kalaking kapangyarihan na binibigay natin sa mga LGUs? Parating meron, Paulo, kaya kailangan merong sistema na bukas yung kanyang pamamalakad. At ito ho yung tinutulak natin. Kaya meron ho tayong batas na full disclosure ng LGU. Meron ho tayong batas na nire-require na yung paglathala, pakikipag-ugnayan, yung partisipasyon ng mamamayan dapat bukas. At ito ho yung tensyon. Yung transparency dapat nandun. Pero ano bang nais po ninyong repasuhin sa local government code natin? Marami ho. Ang una ho yung kapangyarihan. Okay. Halimbawa, ang edukasyon ho dapat shared responsibility yan ng lokal at nasyonal. Yes. Merong local school board. Subalit yung local government code, ang sabi niya lang doon, maliban sa paggasta ng pera, pagpangalan ng eskwelahan, pagripaso ng promotion. Halimbawa, may local health board, wala namang pera. Kaya po yung panukala na parang school board siya, may regular siyang pinagkukunan ng pera, dapat ibigay din sa kanya. Pangatlo, parati pong pinagtatalunan yung mga exceptions ng mga kumpanya na binibigay ng nasyonal, may problema sa lokal, walang koordinasyon, nagkakaroon po tayo ng problema. Pero pinag-usapan natin dito ay magdadagdag tayo ng budget para sa mga LGU. Dalawang bagay po yung budget. Ang una po, hinihikayat natin yung LGU na sa sarili niya. Meron pong taxing powers yung LGU. Ang tingin ko po, hindi pa na-maximize. Kaya dapat ho, kung merong idadagdag sa kanyang budget, dapat ipakita niya rin na karapat dapat siya. Parang self-sufficient, self-earning. Self-reliant. Sabi nga niyan, ang dapat pong tinutulungan yung sarili. At ang dapat pong tinutulungan yung may performance. Hindi po kami naniniwala na pare-parehong kapangyarihan at kakayahan sa iba-ibang performance. Ang ibig pong sabihin na dapat po, kung may kaukulang pagdagdag sa ipinamalas pong pagtrabaho. Pero paano nyo i-gauge ang performance? No? Kung magandang performance ng isang LGU o hindi. Halimbawa, itong nakarang mga bagyo natin, no? Balak nyo, magbigay ng incentive sana sa mga magandang performance. Anong basehan natin? No? Ano yung metrics natin? Sa pangkalahatan po, meron tinatawag na seal of good housekeeping. Okay. Ibig sabihin, yung lokal na malinis yung audit report, yung lokal na sinunod yung full disclosure, meron po siya yung first grade ng seal of good housekeeping. Okay. Ibig sabihin, several grades ito, Paolo. Yung pinakamadali, yung first grade, second grade, third grade. Pangalawa, may tinatawag po kaming Local Governance Performance Management Scorecard. Nandun po yung disaster preparedness, tungkol ho sa negosyo, kalusugan, nutrisyon, lahat. At meron kami tinatawag na Performance Challenge Fund. Okay. Na pag meron kong seal of good housekeeping at mahusay ka dun sa tinatawag na LGPMS, pwede ka mag-avail ng Performance Challenge Fund. May mga benefits. This year po, $500 million yun. Next year po, $500 million? Next year po, $750 million yun. Secretary, halimbawa, mga bagay na yan, no? Ang ordinary mamamayan, hindi na alam yan na may ganong klaseng incentive yung mga LGU nila to perform better.
So hindi ba dapat meron tayong programa para ipaalam sa ating mga mamamayan? Totoo yun, Paulo. Kaya halimbawa, nilathala po namin yung mga mahuhusay na lungsod, probinsya, munisipyo ngayong anibersaryo. Oo. At meron na rin pong ranking, yung sinasabi ko LGPMS. Oo. Pinakamahusay na probinsya, munisipyo. Pride na lungsod. rin yan di ba? At palagi ko hindi nga ito yung premium pera. Kasi Oo, konti lang. Pride lang yan. Parang ito ay pride at bragging rights. Bragging rights. Na kami ang mahusay. Yan ang dapat talaga yung mga LGU at yung mga mamamayan doon, yung mga constituents na talagang proud dapat sila doon sa kanilang lungsod, sa kanilang district o sa kanilang lugar, di ba? At may sukat na siya. Ang tanong sa sarili, bakit sa sukat mas mahusay yung province A kaysa province B? Ba't mas mahusay sa probinsya ko? Ibig sabihin, hihinga ng pananagutan yung pamunuan niya. Kasi specific na yung batayan, di ba? At ito, Paulang, sinika po namin na merong isang objective basis for assessing. Para marami yung propaganda, marami yung kwento. Pero ang dulo ho nito, may sukat. Ito yung sukat. Oo, kumbaga may criteria talaga tayo. Itong pambobomba ng mga rebeldeng NPA sa mga minahan, ibahin natin usapan ng konti. Ano pong balak natin dyan? Una po, ang security assessment sa lahat pong mga ganitong klaseng negosyo, hindi lang po sa Surigao. At pinag-aaralan, ano po yung pagtutulungan ng pribado at ng gobyerno. Hindi ko na detalye, Paolo, pero may response pong gagawin. Pangalawa, yung tanong po sa NPA, halimbawa sa pangyayari ito, 6,000 trabaho po ang pininsala nila. Na kung halimbawa po may hinaing, may reklamo, meron pong lamesa, meron pong peace process na sinusunod, na siguro po ito sana yung tamang hakbang. Itong mga nangyayari ba ito nakakasira sa peace process talks natin? Ang katunayan, aminin po natin sa hindi, yung nasasaktan, parang nawawalan po siya ng tiwala. Ang peace process po dapat sa isang confidence building mechanism na darating yung panahon, magkakasundo tayo dahil marami ho tayong ginawa papunta ron. Hindi marami ho tayong ginawa na siwalat doon po sa larangan yun. Itong si Secretary Ronald Llamas nakakatanggap di umano ng mga death threats na kanya nang kinumpirma. No? Hindi pa natin alam kung saan galing itong mga to. Pero ano pa yung protocol? Kapag merong isang miyembro ng gabinete na meron di umanong banta sa kanyang buhay, do you add security detail? Binibigyan po talaga siya ng security detail. Yung pangyayari po kay Secretary Llamas, ang katunayan, wala po siya rito. Yes. Kaya kung halimbawa po merong mga problema doon, dahil wala akong security detail doon sa sasakyan niya, dahil wala naman siya. Kaya palagay ko po tama lang na dinisiplina ng Secretary Llamas yung tao. Oo. Pero itong dagdag na security, galing po sa ano yan? Galing po, Department dalawa ninyo? lang naman ho yan. Galing ho sa amin o galing po sa Armed Forces. May exception ho yan. Pero most of the time galing po sa Philippine National Police. Balik natin usapan dito, yung huling tanong ko, Secretary, no? Kasi ang pinag-usapan natin, yung disaster response, sabihin natin medyo naging mabilis at naging mas efficient. Ang gusto sana ng mga tao, wala nang ganyang klaseng disaster na kailangan pang respondihan. Medyo mahirap, Paulo. Oo. Kasi ho, yung panahon po, hindi naman natin talaga kontrolado. Palagay ko po, ang dapat nating tingnan, ano yung disaster mitigation measures na pwedeng gawin. Halimbawa, yung imbakan ng tubig, yung daluyan ng tubig, yung pag-ayos ho ng struktura. Medyo wide scale itong mga pinag-usapan natin. May posibilidad talaga na matapos yung mga yan? Palagay ko, in the near term, ang parati ho nating dapat na pakay, wala lang ho masasawi. Okay. Pangalawa, in the short term, parang building blocks ho ito. Dito muna, umpisahan natin, pinaka-priority. Pangalawa, yung second priority. So first priority niyo, sana zero casualty Zero tayo. casualty. At yung zero casualty, Paulo, sa totoo lang, hindi lang kung pamahalaan yun. Ay, yung nangyari ho sa Hagonoy, Kalumpit, nandun ako 2 araw, isang araw ako sa Pampanga. Ang inabisuhan na po yung mga tao na pwede ba lumikas na tayo. Ang iba ho, kung sa bagay, paano ka naman nakahuli lilikas, umaaraw, hindi pa nagbumabaha. Hindi ho sila naniwala. Subalit, nung kailangan na ho nilang lumikas, kulang na ho tayo unang madilim. Hindi ho talaga kaya ng puntahan na hindi may endanger ho yung buhay ng mga magre-rescue. So with that, Secretary, maasahan po ng mga kababayan natin na sa dating ng mga araw, itong may 3 pang bagyo. No? Handang-handa talaga tayo. Handa po tayo. Ang katunayan, automatic ho yan. Pag halimbawa may typhoon signal, mini-meeting na ho yung local disaster risk reduction management committees
At kami ho, check namin yun. Una ho, may reporting system doon sa DILG na sinabi na nung tao namin, inactivate na, nagkita na, at ito na ho yung mga paghahandang ginawa. So nandiyan ang sistema, kailangan ng kooperasyon ng tao. Kailangan ho yung kooperasyon natin. Okay. With that, maraming salamat, Secretary. Maraming salamat ho. At I'm sure hindi ito yung huling pagkikita natin. Marami tayong mga pag-usapan sa dati ng mga araw. At siyempre, ang panalangin ng ating mga kababayan, sana nga kapag mangyari man muli ito, yung tulong, mas mabilis pa kumpara sa nakarang mga araw natin. I-plug ko lang, ngayong Sige po. araw ho, yung 20th anniversary ng Local Government Code. May mga palatuntunan po para ipagbunyi ito at para po iripasuhin kung ano pa yung mga kailangang kakayahan at kapangyarihan para po lalong maisulong natin ang pagsakay sa ating bansa. May website ba na pwede natin tingnan? Meron po yung DILG website. Alright, maraming salamat muli. Salamat, Paulo. DILG Secretary Jesse Robredo. Ngayon naman punta natin si Martin para sa mga police report. Martin! Salamat pa rin, Paolo. 7 minuto bago sumapit ang ikapito na umaga. Narito na mga balitang tinamaan sa pool. Sugatan ng isang 13 anyos sa lalaki na nangalakal ng bakal sa Pasay matapos siyang barili na isang sikyo kagabi. Palusot ng gwardya madilim sa lugar at di niya akalaing may tatamaan at